You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Well, naniniwala po ako na lahat ng tao ay interesado malaman kung paano sila mabibless. So, dalawang siguradong pamamaraan po ang ituturo ko sa inyo na paborito ko. Na sigurado ako, kayo po ay makakalaya sa pagkaalipin ng kahirapan, pagkalubog sa utang at sa pagiging gahaman. Ano itong dalawang bagay o paraan na ito? Number 1, worship. Paborito ko. Number 2, giving. Through worship and through giving. Alam niyo po, nung tinatype ko itong dalawang sure ways na to, sabi ko, Lord, baka sabihin nila si Pastora, wala na yata alam ituro, hindi worship. 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 Eh sinabi ko po sa inyo talaga, nandito ang susi ng lahat. So kung gusto natin ng pagpapala, dapat lang kasama yung worship. Right? Worship. Doon sa hindi po nakakaalam. Lahat po ng tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, lahat po ay dapat matuto na sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kailangan pong magkaroon kayo ng lifestyle, meaning every day, kailangan meron kayong time na ini-spend sa Panginoon, alone with God, worshiping Him. Nag-start po ako na nag-worship sa room ko, nagpapatugtog ako ng mga praise and worship songs. And yung mga kumakanta doon sa aking pinatutugtog, dinadama ko na ako yung kumakanta sa Panginoon. Parang kinakantahan ko siya. Every day po, ganun ang ginagawa ko. Hindi pwedeng walang day na hindi ako nag-worship. So nagulat ako sa kapangyarihan nito. At i-attribute ko po ang lahat ng meron ako. Pati dito sa ministry nito. Lahat, ito po ay nanggaling sa pag-worship talaga. Kaya pag hindi po kayo talaga nag-worship, wala kayong lifestyle of worship, akala nyo okay lang ang life ninyo. Sasabihin ko po sa inyo, hindi siya okay. Okay? Sapagkat yung worship ay para sa Panginoon. Lahat para sa atin. Lahat. Isa lang talaga yung para sa Kanya. Worship po natin. Name it. Prayer, para sa atin po yun. Pag nag-pray tayo. Kasi humingi tayo sa Lord. Sa atin yun. Word of God, para sa atin din yun. Kasi Jesus is the Word. Hindi niya kailangan ng Word. Right? So, sa atin yun, para makilala natin ang Panginoon. Pag nakilala natin siya, masusunod natin siya, at ang pagsunod, meron pong reward o blessing. So fasting, evangelizing, I mean, lahat yan para sa atin eh. Hindi kailangan ng Lord yun. Isa lang ang nasasatisfy ang Panginoon. Isa lang po talaga, alam ko, isa lang, worship talaga. Kasi in worship, pagka sinasamba mo ang Panginoon sa iyong private time, alone with Him, hindi ka humihingi. Sinasabi mo kung sino siya. Tinataas mo siya, kinikilala mo siya. Siya yung Diyos mo, siya yung Diyos ng langit at ng lupa, Diyos ng lahat. May-ari ng langit, ng lupa, lahat ng naroroon. Siya yung na-acknowledge mo, hindi ka mabubuhay without Him. Wala. Kanina nga, nung nag-worship ako, sabi ko, Lord, wala ako talaga. Yung ako hindi sa akin. Yung ako hindi sa akin ito eh. Ako, hindi ito sa akin. Tinataas mo, napakataas. Every day, sinasabi mo kung sino yung Diyos mo. And kapag ka po hindi tayo nag-worship, every day, parang sasabihin mo, kaya kong magtrabaho, kayang-kaya kong buhayin yung sarili ko, kayang-kaya kong diskartehan ang buhay ko. And that's pride. Nakuha niyo po? Kapag hindi po kayo sumamba sa Panginoon everyday, hindi kayo nag-ukol ng time sa Panginoon,
Ang dami pong nawawala sa inyo, sobra. Kasi lahat ng detalye sa buhay natin, binubuksan ng Panginoon eh. Yung tamang dapat nating matanggap, yung karunungan, diskarte sa buhay, paano mo didiskartehan, susolusyonan ang bawat problema, at saka yung hindi mo kayang solusyonan, i-reveal ng Lord yan sa inyo. Walang bayad po yung worship. Wala. Kasi yung time na iuukol natin, sa Lord din yun eh. Okay, again yung time na iuukol natin sa Kanya rin po yun. Right? Kung yung maliit na time na yon hindi natin maibibigay, sabihin ko po sa inyo, 100% sure ako, napakaraming nawawala sa inyo. Hindi dami ng pera, hindi katalinuhan. Ang sasabihin mong, okay ako. Hindi po. Kasi hindi mababayaran ng karunungan nyo at pera ninyo ang bawat sirkumstansya na darating sa inyo. Paano ka didiskarte? Iba-iba ang sirkumstansya. Iba yung sirkumstansya sa buhay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa negosyo mo, sa mga tauhan mo. Iba-iba yan. And we need God. Para malaman po natin ito. Sa totoo lang, bilang isang pastor po, ito yung pinaka-number 1 kong minimiti lang sa church na ito. Hindi yung sobrang dumami tayo. Yes, gusto ko rin yun. But sabi ko nga, kung maraming tayo, hindi naman worshiper yung mga tao. Malulungkot lang din ako sa mga mangyayari sa maraming buhay. Tapat lang po ako, tinatapat ko kayo ngayon. Dito po mag-i-start ang lahat ng ganda sa buhay ninyo. Lahat ng pagbabago, mag-i-start po talaga sa worship. Pwede niyong pag-aralan ang Word of God, pwede niyong memorizein yan. Maraming nagme-memorize ng Word, pero tingnan mo naman yung ugali. Kasi hindi mababago po ng tao ang ugali niya, lalo na yung mga stubborn spirit. Hindi niya po kayang baguhin. Kahit gustuhin niya, magbabago na ako, hindi talaga. Pwede mong mabago yung isa, mabago-bago, pero hindi man bagong-bago talaga. Pero marami pa tayong problema sa ugali natin eh. Sumusulpot yan. Kada dating ng bawat iba't ibang sirkumstansya eh. Sumusulpot yung ugali nating iba-iba. Now, sinong mag-hold sa atin together, body, soul, and spirit, kung hindi tayo mag-worship? Kasi pag nag-worship po kayo sa Panginoon, sabi nga, kung sinong kabarkada ninyo, magiging ganun kayo. Whether you like it or not. Pagka wala na kayo ibang kabarkada, kung hindi isang tao, magiging ganun po kayo. Magiging kapareho po kayo. Ganun din po sa Panginoon. Ganun po napakahalaga yung worship. Okay. Attracted na po ba kayo sa worship? Marami akong maririnig sa inyo, alam ko, kapag nag-worship po kayo talaga. Okay, kwentuhan ko po kayo. 2 weeks ago, nilaunch po natin yung ating bagong project sa JFM, Joseph Feeding Mission. Yung project po natin ay magpapakain tayo ng school children daily yan. Okay? Daily magpapakain tayo. Well, itong project po na ito ay dagdag lang sa dati po nating ginagawang feeding from Luzon, Visayas, and Mindanao. Maaaring maraming magtanong o may mga nagtatanong na bakit nagdagdag pa tayo ng pakakainin? Sobra-sobra ba ang funds natin? Sa totoo lamang po, hindi po. Hindi sobra-sobra. So, kung hindi sobra-sobra, bakit ako maghahanap ng pakakainin na mas marami everyday pa? Kasi hindi lang naman sa finances tayo parang in a way responsible, no? Dito sa ganitong pagpapakain. Pero yung manpower, yung mga gagawa everyday. Tama po ba? Pag tinignan mo, parang mukhang sakit ng ulo to But bakit? Bakit ko ginusto ito? Makinig po kayo mabuti. Ito, napaka-powerful po nito.
Kasi pag-usapang kingdom of God, tandaan nyo to, pag-usapang kingdom of God, hindi taga-mundo, ho. Pag hindi po tayo nag-grow, mahihirapan tayong umasenso. Ulitin ko po, sa kingdom of God, pag hindi po tayo nag-grow, mahihirapan tayong umasenso and eventually tumayo. Ano pong katibayan dito? Si Jesus nga nagsabi, di ba, you must go and bear fruit. Ang sabi nga niya, hindi pa siya nakontento, inulit niya pa yon. Sabi niya, you should bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pero sabi niya, kung nakadugtong kayo sa akin, ang dami-dami niyong magiging bunga. Kaya pag wala po kayong bunga, medyo tignan po ninyo yung relasyon niyo sa Lord. Baka nakat na kayo. Kasi yung kadugtong si Kristo, automatic na magpo-flow yung gusto ng Panginoon. At gusto niya mag-grow tayo na mag-grow para marami po tayo na apektuhang tao. Pakinggan po ninyo ito. Isaiah 32 verse 8 says, "But a generous man devises generous things, and by generosity he shall stand." Alam niyo po, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Pero hindi ko napapansin itong scripture na to. Isaiah 32 verse 8. Nung inumpisahan po natin itong bagong project na ito, school children, syempre kahit papano, nararamdaman ko pa rin yung malaking responsibility. And somehow, may mga time na, Lord, gusto mo ba talaga to? And pagbukas ko po ng Bible, ito yung ibinigay niya sa akin. Isaiah 32 verse 8. Napakaganda yan, tingnan nyo. "But a generous man devises," yan, "generous things. And by generosity, he shall stand." Grabe. Napaka-powerful nito. Pag sinabi pong devices, ibig sabihin nagpaplano siya, nag-iimbento siya, nag-iisip siya ng malalaking bagay, lumalaki yung pananaw niya. Yung dream niya parang lumalaki. So, ang sabi dito, ang tao daw na saganang magbigay ay palaging nagpaplano ng mga malalaking bagay na maibibigay. At dahil sa kanilang masaganang pagbibigay, sila ay mananatiling matatag. Mananatiling nakatayo. Ulitin ko po, ang sabi rito, a generous man. So, merong generous na tao. Hindi lahat. Ang mga generous na tao devises generous things. Nagpaplano siya ng mga malalaking bagay. And by generosity, sa pamamagitan ng masaganang pagbibigay, siya ay mananatiling nakatayo. Ibig sabihin, kahit anong bagyo dumating sa buhay natin. Kasi definitely, hindi tayo makakaiwas sa bagyo. Lahat ng buhay may bagyo. The question is, paano ka tatayo? Ito, sinabihan tayo dito. Isang marka para ka makatayo, yung generosity. Ano po ba yung puso natin? Kung ilang taon na po tayo sa pagkakristyano, ang pagbibigay po ba natin lumalabnaw o tama lang, the same timpla or what? Dinadagdagan po ba natin ng panibagong lasa para ang pag-offer natin sa Panginoon ay sasabihin, itong anak kong to nag-e-effort. Oh? Oh, parang, totoo yun eh. Kung hindi tayo magiging conscious po sa pagbibigay natin, sabihin lang natin, tithe, sige, bawa, tanggal, tithe. Tapos, yun na po. Ako po kasi, minamarkahan ko yung ginagawa ko sa Panginoon. Ayoko nang may lumiliit. Ayoko rin nung palaging yun ang ino-offer ko sa Lord. May ginagawa naman ako eh. Meron mang feeding tayo eh. Meron naman discipleship, hindi. Lalong-lalo na po, pag mag-anniversary tayo, magbe-birthday ako, mag-e-end ang year, gusto ko may laging bago. Gusto ko laging lumalaki. Yan po yung sikreto nitong ministry na ito.
Basta ako, hindi mo ako pwedeng istapin pag na-stop ang isang bagay. Pag in-stop ng Panginoon ng isang bagay, hindi po ako titigil sa Lord. Ano yung gusto mo, Lord? Bakit pinayagan mong mawala ito? Hindi ako titigil talaga. Yan yung sinasabi. Kailangan generous yung heart nyo, yung mind nyo, isip kayo ng isip ng malalaking bagay for the Lord. Nandito po yung susi ng pag-unlad. Nandito po yung provision ng Lord. Nakuha nyo? The more kayong mag-isip lang na mag-isip sa sarili nyo, ay, akin, gusto ko, akin. Lalo po kayo mawawalan. O kaya, hanggang dyan lang po kayo. And then later on, kung hanggang dyan lang po kayo, mauubos yan. Kasi kinukonsume natin whatever we have right now eh. Tama? Kaya hindi ka pwedeng dito lang ako, okay na ako, satisfied na ako dito. Hindi. Mauubos yan. Anything na hindi kumikilos po, nawawala ng buhay. Nabubulok. Bahay na hindi ginamit, mabubulok yan. Kotse na hindi ginamit, mabubulok yan. Yung arms na hindi mo gagamitin kahit 6 months lang yan. Pag hindi mo yung ginamit, 6 months hindi mo na kayang magbuhat ng kahit baso lang. Anything here on earth na hindi natin pinalalago, ginagamit, nawawala, lumiliit. I know the principle. Kaya kahit ang ginawa ng Lord, hindi naman ako matalino talaga. Academically, hindi ako ginawa ng Lord matalino. Hindi rin niya ako ginawang mayaman na mayaman. When I started in the ministry, pinasimulan niya ako sa utang. May utang yung venue namin. So, hindi ako in-spoiled ng Lord. Start ko yung work ko kay Emerita. Bigyan ko siya ng maraming supporters. Hindi siya problema sa pera. Hindi po. Simula pa lang. Problema agad sa pera. Kalating milyong utang doon sa... Hindi ko po utang yon yung dati, no? Ganyan po yung training sa akin ng Panginoon. So, kaya alam ko po itong sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ko lang po sa inyo, maging matalino kayo. Iba ng mga kabataan. Na ngayong naririnig nyo to, i-grab nyo, practicein na kagad ninyo. Kagad. Okay? Para pag nagkaedad-edad kayong konti, bumubunga-bunga na yan. Nakuha nyo? So, again, a generous man, kayo po ba yun? Devises generous things. O, nag-iisip ka ng malalaki. And, by your generosity, you shall stand. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.